Karon mga kaigsunan, I would like to remind you nga ato nga theme sa ako ato nga week of prayer. The 7 churches of Revelation, times of ato unahon usa-usa ang ato nga natun-an from first night until fourth night kagkaron fifth night. Ang una nato natun-an ang church sa Ephesus, gitawag ini nga the Loveless Church, human sa Church of Ephesus, moong Church of Smyrna, gitawag ini nga unsa? Persecuted Church. Then human sa Smyrna, Pergamo or Pergamos, gitawag ni nga Compromise Church. Then human sa Pergamos, mo ang unsa na yun? Thyatira, nga gitawag kini nga the Corrupt Church. Karon tun-an nato ang Church of Sardis. Magdungo ang atong nga ulo sa Panginoon. Let's pray. Ang church sa Sardis, makita nato sa Revelation chapter 3, verse 1 to 6. Revelation chapter 3, verse 1 to 6, nagingon mao kini. Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Sardis. Mao kini ang giingon sa nagapupot sa 7 ka bituon o anaa usa kaniya ang 7 ka espiritu sa Dios. Nasayod ako sa inyong mga binuhatan. Daghan ang nagaingon, lig-on ang inyong pagtuo kanako. Apan sa tinuod, sama kamo sa mga unsa? Patay. Kag nagpadayon mo kini. Busa, pagmata kamo. O lig-onan ninyo ang inyong himalatyon nga pagtuo. Tungod kay nakaplagan ko ang inyong binuhatan, dili mahimpit sa tubangan sa akong Dios. Busa inyong tubi ninyo ang pagtulunan na inyong gitawat, tumanan ninyo kini o hinulsuli ang inyong mga sala. Kung magpasagad pa kamo, muanha ako sa takna nga wala ninyo dama. Ang akong pag-abot sama sa pag-abot sa kawatan nga walay masayod kun unsa. Apan may pipila dihaan ninyo sa Sardis nga wala gyud matakdi sa daotang binuhatan sa uban. Magauban sila manako nga magbisti og unsa? Puti. Tungod kay tako sila ang mga madinaukod, bistihan og puti, og dili ko papaso ng ilang alan diha sa libro nga gilistahan sa mga nakaakon o kinabuhi nga walay katapusan. Ipaila ko sa akong amahan o sa iyang mga anghel nga sila akong katawan. Ang maminaw kinahanglan nga magunahuna kung unsa ang giingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia. Ang church sa Sardis ginatawag kini nga the dead church. The dead church. Kung imo ng tawon ang geographical location from Sardis lay sa Thyatira, nagaabot sa 30 miles diha sa southeast. Atong madunggan permit nga naay mga 40, 30, 40, mga 40 miles. Pero kining Sardis from Thyatira sa southeast naay gyud 30 miles ang kalayon. Makita sa dato nga Sardis is ginatawag siya nga the splendid history. And some 6 centuries before the book of Revelation was written. Puno siya sa mga history nga lugar nga inyong makita kag makuha.
Sardis had been one of the greatest cities in the ancient world. It had been capital of the kingdom of Lydia, ruled by the wealthy Croesus by the Roman Empire. Kinsa kini si Croesus? Si Croesus, a member of a Mernad dynasty. Croesus succeeded to the throne of his father, Alyattes, after a struggle with his half-brother. Ipasabot, kini si Croesus kanang mga harianon nga mga taho kag mga dato o mga dili gyud basta-basta nga mga taho. Sa ato apa kung ang Thailand na king, siya guro ang king sa Thailand. Makita sad nato ang Sardis had lost prestige in the ancient world while continuing to enjoy its prosperity and wealth. In John's time, its glory and pride was rooted in past history rather than in the present reality. Ang iyang pagkadatoon is makita sang una, dili karon. Kaya kung imo lang tawon, sa una, wealthiest yun sila. Pero karon, dili na yun. In the first century, Sardis was the center of the wool and dyeing industries. Ato na itong wool and dyeing industries sa mainani, kanang balahibo sa karnero, kanang makita nato ang uban nga mga church, ang ilang focus purple, pero ang Sardis, ang iya nga major nga wool and dyeing industry, mao kini ang color na ito. Makita sa nato sa Sardis na ay ginatawag nga templo nga Cybele. Kagini gi-host si usa ka eunuch priest nga nagapamatuod nga mag-restore sa usa ka tawo nga patay ug muhatag siya sing kinabuhi. Ngunang mga major nga mga pagtuod dito. But makita sad nato sa history, sa Sardis was built on a hill so steep that it was considered a natural citadel and its defenses seemed secure. Ang ilang lugar, ato unaon nga, for example, Balugo ni, pero ang ilang lugar is naagyod sa pinakatumoy sa bukid. Pinakataas api sa tibok nga kalibutan, ibutang ang usa ka bukid nga Everest, Mount of Everest. Unya, ang ilang lugar is dili diha sa dalong but nagyod sa babaw. Kag mismo sa history nga pinagigagwapong ilang nga mga statue. Grabe yun kayo mga kaigsunan. Makita sa nato, for example, na yung mga dautan ng mga taho, mung adto sa Sardis, makita na tayo kay naakag sa pinakatuloy yung ilang lugar. O niya makita, naadi ay dautan nga taho. Sa Sardis, na ay ang ilang condition kag ang ilang nature. Unsang ilang nature? Mao kini gisulat sa Biblia. Busa, pagmata kamo, o lipunan ninyo ang inyong himalatyon nga unsa? Pagtuo. Tungod kay nakaplagan ko ang inyong binuhatan nga dili hingpit sa atubangan sa Diyos. Gisulti gyud permis ang atong nga Ginoo. Sa English, mao kini, be watchful. Nga naman nga kining
Sardis gisulti yun permi sa Ginoo nga be watchful. Kay ato hinumduman nga ang ilang nga teritoryo naagyod sa pinakatumoy. Unya, kung ato imaginon, isira na. Di man na basta-basta ni Susan no kaabot dito sa amuha kay kita dahil nato, di na kami patulog. Di na may maglantaw. Pero ang Ginoo nagingon, be watchful. Ingon sa Osaka komentary nga makita nato sa libro nga The Revelation of Jesus Christ, page 138, mao kini. The city was captured and destroyed because of the overconfidence. Unsa sila? Overconfidence of the citizen and the failure of the guards to watch. It seems that this carelessness had crept into the church, hence the warning, keep watching. Nga naman nga na-captured sila mga kaigsunan, kay ang ilang na nature, naagyod sila sa pinakababaw sa bukid, tumoy yun kayo, therefore, over sila confidence, kag ilang agwadya, wala na mismo, nagalantaw-lantaw. Pero ang ingon sa Ginoo, keep watching. Unsa ning problema gyud sa Sardis? Ingon sa Bible, makita nato. Revelation chapter 3, verse 2 to 4. Okay. Busa pagmata mo. Unsa ingon sa Bible? Busa pagmata kamo og lig-una ninyo ang inyong ihimalatyon nga unsa? Pagtuo. Tungod na kaplagan ko ang inyong mga binuhatan, dili pa higpit sa atubangan sa Dios. Akong basahon sa highlight, busa hinumdumin ninyo ang pagtulunan nga gidawat, tumana ninyo kini o hinulsuli ang inyong mga sala. Kung magpasagad pa kamo, muanha ako sa takna nga wala ninyo dama. Ang akong pagabot, sama sa pagabot sa kawatan na walay masayod kung unsa. Kag nagpadayon mo kini, apan may pipila kaninyo diha sa Sardis nga wala gyud natakdi sa daotang binuhatan sa uban sa highlights. Mag-uban sila kanako, magbistig o puti. Nga naman permi ang Ginoo nag-ingon nga hinumdumin ninyo. Unsa gyud ang problema sa Sardis? Ingon sa Revelation of Jesus Christ, page 139, the church is evidently and serious trouble. Di mo sulti ang Ginoo nga kanang sulit-suliton kung dili ini serious. Unsa yun ang mahitabo kini sa Sardis? Nagpadayon, the Sardian are spiritually dying. Ingon sa Ginoo, keep remember, nga naman, because naakamo sa serious na trouble. Tungod sa overconfident nila, nga naa sila sa pinagyud katumoy, then ang ilang ang kinamuhi, nga murag, maywan nga, okay ra ang tanan. But in the reality, dili okay because spiritually dying. Unsa gipasabot sa ginatawag sa Ginoo nga keep remembering? Ingon sa dalang nga pagtuon, keep remembering this phrase in the present imperative. Mag-ingon ka imperative, ipasabot nga whether do you like it or not, imog yun tumanon.
bahala di ka matuman, pero kinahanglan yun nimo tumanon. This phrase in the present imperative, which suggests continuous and ongoing attitude in action, the Greek text does not suggest an idea of recalling, but bearing in mind. Ang ipasabot kaya nga keep remembering, mahuna-huna ra nato kay mauna nang nahitabo, but imo yun itanong sa imo nga ulo kung unsa ang ako gisulti. How about kaning defiled garments? Ang defiled garments gisulti dinhi, this phrase refers most likely to compromise with the pagan environment, the problem that troubled of all 7 churches of the province of Asia. Ang ato nga Ginoo gisulti gyud pirmi sa church sa Sardis nga, let us be remember, keep in mind. Nga naman, kung di nato i-remember, kag ibutang nato sa aton nga ulo, mao kini ang nahitabo sa Sardis nga become lifeless or spiritually dead. Tungod sa kumpiyansa, sila maayo, nindot, but reality, walay sila'y kinabuhi, kag patay ang ila espirituhano nga kinabuhi. Nanuman? Ingon ni Mrs. White sa Bible Commentary, page 1165, volume 4, mao kini. Ang reason di ay nga naman nga spiritually dead sila, kay ang ingon sa highlights, but they are not united to the Lord. Ang usang kataho nga Christian sa Sardis, it could be implied sa matag ko sa sato nga ang ato physically is alive, but spiritually dead. Kay tungod dili kita united diha sa presensya sa Ginoo. Pero ang Ginoo wa nag-undang sa pagsulti sa Sardis. Nice promise ingon sa Ginoo. Revelation chapter 3 verse 5. Ang mga nagmadinaugon, bistihan ko og unsa? Puti! Og dili ko papason ang ilang ngalan diha sa libro nga gilistahan sa mga nagaangkon o kinabuhi nga walay katapusan. Ipaila ko sa akong amahan o sa iyang mga anghel nga sila akong mga katama. Ato natun-an theologically, historically, ang life sa mga Kristiyano dito sa Sardis. Kung sa ato nakuha ang lesson sa church sa Sardis. Number 1 lesson. Jesus encouraged to keep remember. Gimension nila ni Jesus for me 3 times. Ingon ni Jesus Christ, keep remember. Number 2, keep remember. Number 3, keep remember. Si Jesus yun nag-encourage perme sa matag usa sa Sardis, even sa tuwa to remember. Kung saan ato na i-remember? Number 1 na ato na i-remember that God is powerful.
si Abraham, na siya'y encounter sa iyang kinabuhi. Si Jesus Christ, nag-add ko sa kay Abraham, kuyog ang iyang duwa ka anghel. Makita nato sa Genesis chapter 18. O si Abraham nalipay nga nagsultianay sila ni Jesus Christ according sa patriarchs and prophets. Now, ingon ni Jesus Christ, Abraham, ang imo nga asawa mga anak. Kabi no? Kung imo lang tawag chief, ang edad ni Sarah naarag yun sa 90 plus na. Kung sa ato nga panguna-una, mingon kita nga imposible. Pero ingon sa Ginoo, may butang ba nga dili mahimo sa Ginoo? You know, sa ato nga kinabuhi, na times nga murag magpangduwa-duha kita sa gahom sa Ginoo. Sa time sa atong kinabuhi, na kita'y pangduwa-duha nga mosalig sa Ginoo. Sa time sa atong kinabuhi, muampo kita sa specific nato nga pag-ampo, pero sometimes dili nato i-claim na kini tumanon sa Ginoo. But I would like to tell you, sa Genesis chapter 18 verse 14 is the same message nga gisulti ni Jesus Christ kay Abraham sa matag usa sa atoa, may mga butang ba nga dili mahimo sa Ginoo. Wala yun. Ang Ginoo is powerful. Kung si Sarah, gihimo niya na makanak si Sarah in the miracle way, I would like to tell you, si Jesus Christ magahimo sa putang usa sa atong kinabuhi nga imposible, pero mahimo niya tungod siya nagpangga sa tuwa. Amen? I would like to remind you, mga kaigsunan, Jesus knows you. Jesus knows where you are. Jesus knows your situation. Jesus knows your desires. Jesus is concerned about you. Ang ato ra gyud himuon, mga kaigsunan, muadto kita sa iya o isurrender nato ang ato na kinabuhi sa iya. Number 2, kung saan ato na i-remember, keep remembering for what? Keep remembering that God is faithful. Ingon sa Bible, Psalms 33 verse 4, okay. For the word of the Lord is right and true. He is faithful in all He does. You know, mga kaigsunan, kita matao, unfaithful kita. Pero I would like to tell you, si Jesus Christ, faithful gihapon, even though we are unfaithful. He is faithful sa matag usa sa atoa. Even we are not worthy, but He called us worthy. Pero may kinasulti yun ako, mga kaigsunan, nga dili ko qualify mangin pastor because I know my background. Pero si Jesus nagsulti sa usa ka quotation. I know of nothing which I would choose to become a subject of my ambition for life than to keep faithful to my God till God till death. Mga kaigsunan, let us be faithful sa Ginoo until sa atong kamatay. Keep remembering for what? Number 3, keep remembering that God is love. Ingon sa Bible, 1 John chapter 4, verse 8.
ang wala magahigugma sa iyang isikataho, wala makailan sa Diyos. Kay ang Diyos unsa? Gugma. Makita na to, ang nature sa Ginoo, gugma. Ingon sa Patriarchs and Prophet, page 33, God is love, His nature, His law is love. It ever has been, it ever will be. Ang nature yun sa Ginoo, love. Na sa unsang napamagi nga gipakita iya ang iya nga gugma. Ingon sa Romans chapter 5 verse 8 mao kini. Apan gipakita sa Dios kanato ang gikadak-on sa iyang gugma kanato kay makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Pero nato makita sa movie, pero makita nato sa picture, si Jesus Christ na lansang sa cross, namatay siya para sa tuwa. Pero ang gisulti sa Biblia, ang gihimo ni Jesus Christ mo ang pinakamaulaw nga pagkahimo niya sa nagpalansang siya sa krus sa Kalbaryo. Kung ato lang tawag, si Jesus, nalansang na ipanapton. Pero kung imo basahon ng spirit of prophecy, sa Desire of Ages, particularly, sa life at sa death ni Jesus Christ, si Jesus Christ nalansang sa krus, no wag yun sa panapton. Abi testingi, lakaw-lakaw din na abi, wala panapton. Makaululaw or dili makaululaw? Makaululaw. Si Jesus Christ nalansang sa krus, mga kaigsunan, wala tanan sa cover. Makaululaw. Nga naman, instead nga kita unta ilansang dito sa cross, si Jesus nalansang moon sa cross. Instead nga kita unta makaagom sa kamatayon, si Jesus na lang namatay. Instead, unta nga kita dito makita ang pinaka walay pulos nga situation, but si Jesus na lang ang naitapok dito tungod sa iya dakong guma sa tuwa. Amen? So this is why nagdugang maokin. Sa early writings, page 40, ingon ni Mrs. White, I have seen the tender love that God has for His people. And it is very great. Kung sa ingon ni Mrs. White, nakita niya ang gugma ni Jesus Christ sa iyang katawhan, kagi-specific yun, it is very great. Nga naman, dili ra kita giluwas sa Ginoo, I saw angels over the saints that their wings spread about them. Yun ang mga tigsunan. Wala ra kita giluwas sa Ginoo. But giluwas pa kita, kagipadalan pa kita sa iya nga angeles para sa ato tabang. So, diyan taka mo, frankly, mga kaisunod, kung dili kita muluwas, I would like to tell you, wag yun kita sa usa nga ipasol kay Jesus Christ. Because ihimo na yun niya ang tanan, but wala kita nagkupuli sa niya. Mga kaisunod, number 2 na lesson, nato to.
makuha sa church of service. Jesus encouraged to keep watching. Ingon sa Bible, pero may dimension, ikadua ka beses, Revelation chapter 2, ingon niya, be watchful. Be watchful. Pagbantay ko. Ingon man ni Paul, sa 1 Corinthians chapter 13, pagbantay ka. Si Paul nagdugang pag yun, sa Colossians chapter 4, verse 2, sa highlights, bantayin ninyo. Kag si Pedro, nagsulti pag yun, sa 1 Peter chapter 5, verse 8, pagbantay o pagtukaw ka. So si Jesus nangingon sa Lucas, pagbantay. Si Paul nagsulti nga pagbantay. Si John nagsulti sa Revelation chapter 3 verse 5, pagbantay. Even si Pedro nagsulti pagbantay. Unsa gini gipasabot ang ginatawag na pagbantay o kon be watchful. To be watchful simply means to be careful, to be alert, to pay attention. Si Mrs. White nagsulti sa tuwa sa Review and Herald, July 7, 1910, a man cannot be a happy Christian unless he is a watchful Christian. The question is, how to be watchful? Paano kita magbantay? Number 1, magbantay kita pinaagi sa pagbantay. Ingon ni Jesus, Mark chapter 14 verse 38, pagtukaw amo o unsa? Pag-ampun. Si Mrs. White nagsulti sa tuwa, ingon niya mao kini, watch ye therefore and pray always is the injunction of Christ to His disciple. God has made it our duty to pray. Ang pag-ampo is our duty sa ato nga Christian nga kinabuhi. Kag sa Spirit of Prophecy, nagsulti mao kini. Sa Great Controversy, page 533, no man is safe for a day or an hour without prayer. And I would like to encourage everyone, be prayerful all the time. One time na dili kita nga makapray, it is a time na naa kita sa danger na situation. Ang usang na ato na pagkahimuon na mga watchful is to be prayerful. Study the Word of God. Study the Word of God. Revelation chapter 16 verse 15. Ingon din ha, behold, I am coming as a thief, and blessed is he who watches. Kung imo lang tawon sa Greek kining watch, gipasabot ruloy, meaning to read or to study. Lahi ning pagbasa sa to read or to study. Si Jesus nag-ingon sa Revelation chapter 1 verse 3, bulahan ang unsa? Nagabasa. Kag si Mrs. White nag-ingon, Bible reading is heaven-born idea. You know, mga kaigsunan, nagabasa ko kita sa Bible araw-araw. It is a time to contemplate sa atong Christian na mga lives. I would like to tell you, mga
pangutana ang bansa ko Wa ko nagpahambog mga kaigsonan ang akong alulo. Grade 3 ra gyud ni iniskulahan. Ang akong alula, digital, ang iyang na-eskulahan nung is kanang elementary ra ante. Although ang akong alula, ang bright yun sila. Yung mga Espanyol, mga Gonzales. Mga Gonzales, kami mga Gapur. Pero ang akong malulo, na siya akong malulo kag lula, na unong kabuukan, no? Nga anak, 5 ka babae, o 1 ka lalaki. Kinitanan mga kaigsunan, nakagraduate ni sa Silliman University. Imagine ninyo, wala ineskwelahan, wala, basta. Ang akong mama na dito ron sa Amerika, imutan na si mom sa akong fiancé, asa man yung mama sa imong kuya, wag ko nagasulti mga kaigsunan. Ako ang mama nag-graduate sa Silliman sa political science. Lawyer siya, pero wag siya nag-practice sa iyang pagkalawyer. Nga naman, masama man siya Amerikano. So dito, Narsa, US, sulti na ako ninyo. Kung mag-solicit ko, atang nagyapon mo. Ang ikadua mga kaigsunan, commerce. Nagyapon sa US. Ang ikatulo, kanang maestra. Naroon sa DepEd, sama sa Inubaan. Ang ikaupat, si Manong Hari, muning lalaki, ang iya nag-graduate is IS. Mahilig siya sa computer, sir. Karoon na ako sa US. Ang ikalima, karoon na sa Amoa, dali sa Sibulan. Ang teacher siya, pero kanang wala siya nag-practice kaya tungkol ang iyang focus is all about sa iyang anak. Pero same man, graduate. Ang kamanghuran is teacher man, naroon sa Australia, ang iyang abana is kanang supervisor sa ginatawag na mining dito sa Australia. Ingon nila, ano saan sikreto ninyo, surgeon? Ako ra na yung duman sikreto. Ang sikreto sa ako nga lula kang lula, worship. Diba? Sa iyo sa buntag, kusingon na ako mahita mga kaigsunan, tinihita-pita ako. Sakit kayo! Worship me mga kaigsunan, basa Biblia. Ang paborito sa akong kanta sa akong lula. Kanang sa Ilonggong nga kalantahon nga anak pakaluya nga anak ka subo nga anak ka bago kay ako abyan nga mga sarang masalita siya gani gabantay sa mga pispis nga dama ilabi nagyo ako. Isang title lang. Gitatang niya ako man tatang. Every day mga kaigsunan, worship. Every day worship. Human panihapon worship mga kaigsunan. Ako na may nunduman. Grabe yung nakastriktong akong alulo kaglulo. Basa Biblia. Worship. Basa Biblia. Worship mga kaigsunan. That is a heaven-born idea. Kasi si Mrs. White nag-ingon mo ako ini. The Great Controversy. Page 594.
but none but those who have fortified mind with the truth of the Bible will stand through the last great conflict. Katong nagabasa kag nagatuon ragyod sa pulong sa Ginoo, mao ang makastand sa uli nga mga tribulation. Number 3, unsa nga atong makuha nga lesson sa Church of Sardis. Jesus encouraged to keep us alive spiritually. Ang problema sa Church sa Sardis is spiritually dead. Na yung mga 5 reasons kang usa ka church spiritually dead. Number 1, lack of fellowship engagement. Number 2, lack of disciple making. Number 3, lack of vision. Number 4, lack of personal devotion. Number 5, you're focused more on keeping church members than reaching new people. Keep in our minds, mga kaigsunan, kung nakikita'y lack of fellowship, I would like to tell you na wala kita'y connected. Lack of disciple making, mga kaigsunan. Let us priority making disciples. Vision. Personal devotion. And this is one of the most important, mga kaigsunan. I would like to tell you, mga kaigsunan, if ang usa ka tawo wag yun sa personal devotion is dili yun ganahan mo kuyog sa buluhaton sa Ginoo. Kan dili yun ganahan sa programa sa Ginoo. Unsa nga itong buhaton? Pero i-reverse. Kung ganahan kita spiritually alive ng atong church, we need a fellowship engagement. We need to have discipleship making. We have a vision, mga kaigsunan, personal devotion, and reaching new people for Christ. Ako nagpasalamat ko sa atong mga elders, specifically ng atong mga local administrators, si Elder Jeter, si Ma'am Ruby, si Auntie Susan, kag mga puyo ni Elder Jeters nga mga elders nga si Elder Jeter kag sila dulo nagstorya sa ako, pastor, unsa ang ato ay muon nga kita makapangita sa dakan na ka. O nagibutang na yun sila mga. And we need to reach new people for Christ. You know why? Hindi kita malutay din. Kinsa mo, bilin din yung mga kaigsunan. Mahimo na ito inana if nakita personal relationship sa Ginoo. Ingon sa John chapter 15 verse 5 sa highlights, ang Ginoo mismo nag-ingon, kay kung wala ako kaninyo, walay kayo kamoy mahimo. Saan atong buhaton mga kaigsunan? Ingon sa Review and Herald, May 10, 1892, we need to come close to Christ. Mga kaigsunan, nakikita'y ginabilin pa, ginadala samtang muadto kita sa presensya sa Ginoo. Ingon kita, Lord, I want to go sa imong presence. But there is a one thing nga dili na ko ibilin. I would like to tell you, ang Ginoo dili ganahan nga naay 85% ra sa imong kinabuhi. Ang Ginoo
dili ganahan nga naay siya'y 90% ra sa imong kinabuhi. Ang Ginoo dili ganahan nga naay 98% siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo dili ganahan nga naay siya 99% sa imong kinabuhi. No! Ang Ginoo, mga kaigsunan, ganahan siya 100%. Dili siya ganahan nga naay mga part, even a single percent nga imo ginadala to come to Jesus. Mga kaigsunan, let us remember, we need to come close to Christ. Ibilin kung unsa ang nagahinder sa imo sa pagpangalaka diha kay Jesus. And I would like to tell you that there is a transformation na imo ma-experience sa imo kinabuhi. Mayroon ka. Thank you so much, O Lord, for your power and for your greatness na gihatag niyo sa akin. Pray, mga kaigsunan, samtang kita magalakaw bilang isa Kristohano sa iyo, hinundumi si Jesus. Mayong gabi, kagandas sa atin.